Magandang araw po mga parents and kids. So, ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, Week 7, Quarter 2, ay ang mga uri ng panahon, letrang U, 14 at 15. Narito po ang nilalaman ng mga aralin, gayon din na inaasahang bunga pagkatapos ng isang linggo. Nasasabi at nailalarawan ng iba't ibang uri ng panahon, maaraw, maulan, maulap, at mahangin. Observe and record the weather daily as part of the opening routine. Identify what we wear and use for each kind of weather. Identify possible things or occurrences that may happen based from the different kinds of weather. Observe safety practices in different kinds of weather. Recognize or identify letter U and tell the time of the day. Ikapitong linggo, ikalawang markahan, iba't ibang uri ng panahon. Simulan natin sa panahong tag-araw. Narito ang mga kaganapan o gawain kapag tag-araw. Tuwing tag-araw, ang ating nararamdaman ay mainit sa katawan. Kadalasan tayong gumagamit ng aircon o kaya naman electric fan upang tayo ay maginhawaan. Masarap ding kumain na malalamig na pagkain katulad ng halo-halo o kaya naman ay malamig na inumin. At syempre, masarap maglangoy sa tuwing panahon ng tag-araw. Narito ang epekto ng tag-araw. Natutuyo ang ating mga ilog kapag sobrang init. Ganun din ang mga puno. Natutuyo din ang mga dahon nito. Samantalang ito naman ang ating sinusuot kapag tag-init. Kapag tag-init, kadalasan tayong nagsusuot ng bestida na walang manggas, sando o shorts. Madalas din tayong gumagamit ng payong bilang panangga sa init ng araw at gumagamit ng pamaypay upang maibsan ang init na nararamdaman. At samantalang ang salamin naman ay proteksyon natin sa haring araw. Narito ang mga dapat mong tandaan tuwing panahon ng tag-araw. Mahalaga ang pag-inom ng 8 basong tubig tuwing tag-araw upang makaiwas tayo sa heat stroke. Mahalaga din ang maligo araw-araw upang maging presko ang ating pakiramdam. At higit sa lahat, saan man magpunta, bilang proteksyon, huwag kalilimutang magdala ng payong mga bata. Dumako na tayo sa ikalawang panahon, ang tag-ulan o malamig na panahon. Narito ang mga gawain kapag tag-ulan. Kadalasan tayo ay nananatili sa loob ng ating tahanan. Masarap ding humigop ng mainit na sabaw sa tuwing malamig ang panahon. At kadalasan din napapahimbing ang ating mga tulog kapag tag-ulan. Narito naman ang kasuotan sa panahon ng tag-ulan. Kadalasan, tayo ay gumagamit ng jacket at mga damit na may manggas, ganun din ang mga panjama. At gumagamit din tayo ng payong, kapote at bota upang maging proteksyon natin sa ulan. Narito ang mga dapat nating tandaan tuwing tag-ulan. Una, manatili tayo sa loob ng ating tahanan. Pangalawa, ugaliing makinig sa balita. Pangatlo, ugaliing gumamit ng payong sa tuwing tayo ay maglalakad sa ulanan. May tinatawag tayong bagyo, mga bata. Ito yung mga malalakas na ulan na may kasamang mga hangin. Narito ang kadalasang epekto ng bagyo. Kapag tagbagyo, kadalasan nagkakaroon ng baha sa ating komunidad.
At bukod sa baha, nagkakaroon din ng pagguho ng lupa o landslide na tinatawag. Mga bata, alam nyo ba na mahalaga ang mga puno sa panahon ng tag-ulan? Dahil ang mga puno ang sumisipsip ng mga tubig ulan at nagpapanatili sa lupa upang hindi ito gumuho. Ngunit kapag nakalbo na ang ating kagubatan at pinutol na ang lahat ng puno, magkakaroon na ng baha at landslide. Samantalang ang iba pang panahon ay maulap at mahangin. Subukan natin alamin kung ang kasuotan ay angkop sa tag-ulan o tag-araw. Shorts. Tag-araw. Ang bota at payong. Magaling, tag-ulan. Ang jacket naman. Tag-ulan din. Ang sando kaya? Magaling, tag-araw. Subukan natin isigaw kung tama o mali. Paggamit ng payong sa panahon ng tag-araw at tag-ulan. Tama. Ang paglalaro kaya sa ulanan? Mali. Ang pag-inom ng maraming tubig tuwing tag-araw. Tama. Ang paliligo kaya sa ulan? Para po sa Day 1, mga gawain, iba't ibang uri ng panahon. Ito po ay makikita sa 5.48, page 31. Pag-ugnayin ng salita at larawan, gumuhit ng linya mula sa uri ng panahon patungo sa larawan na tinutukoy. Ang gawain po, ang mga maaaring maganap ayon sa panahon, 5.48, page 22. Lagyan ng kahon ng mga larawan na maaaring mangyari kung mainit ng panahon. Gawain 3 po, talaan ng panahon, 5.48, page 33. Pagmasdan ng panahon at iguhit ang uri ng panahon sa talaan sa ibaba. Para po sa gawain 4, was mong kasuotan sa uri ng panahon. 5.48, page 34. Pag-ugnayin ng salita at larawan, gumuhit ng linya mula sa uri ng panahon patungo sa larawan ng was mong kasuotan. Gawain 5, angkop at ligtas na gawain sa uri ng panahon. 5.48, page 35. Bilugan ng larawan na nagpapakita ng angkop at ligtas na gawain sa panahon makikita sa unang larawan sa kaliwa. Para po sa pangalawang araw po, gawain 1, uri ng panahon, pag-aralan ng larawan at pagkabitin po ang guhit ang uri ng panahon sa nakalarawan. Pangalawang gawain po, tamang kasuotan ayon sa uri ng panahon. Bigyan po ng check ang dapat na isuot ayon sa panahong nakalarawan. Gawain 3 po, day and night. Gumuhit sa magkabilang bahagi ng sagutang papel, larawan ng araw sa umaga at buwan at bituin naman sa gabi. Gawain 4 po, tamang gawain ayon sa panahon. Kulayan ng larawan na nagpapakita ng tamang gawain ayon sa uri ng panahon. Day 3 po, gawain 1. Ang langgam at tita ko ng tayo po ay magkukwentuhan. Gawain po, bilang 14. Kulayan o bakitin at isulat ang bilang 14. Gawain 3 po, numbers not. Hanapin ang mga isdang may bilang na 14 at kulayan po ang mga ito. Gawain 4, bilang 15. Kulayan at bakatin at isulat ang bilang 15. Gawain 4, number hand
15. Hanapin at kulay ng mga bagay o hayop sa ibaba na may bilang 15. Para po sa day 4, gawain 1, ang letrang U. Sabihin po ang pangalan ng bawat larawan kasabay ang guro o magulang po. Ano ang unang tunog? Bigkasin ito at bilugan ang U. Sa ibang bahagi po, isulat ng wasto ang letrang U. Gawain 2 po. Isulat sa patlang na wawalang titik upang mabuo ang pangalan ng bawat larawan. Gawain 3 po, letter mosaic U. Kumuha po ng mga magasin o kulay na papel at gupitin ito na maliit at idikit ito sa letrang U. Gawain 4, letter poster U. Pakatin po at isulat ang letrang U. Day 5, mga gawain, harmonize activity. Hanapin po ang titik U sa loob ng kahon, bilugan ang malaking titik U at ikahon naman po ang maliliit na titik U. Pangalawang gawain po, harmonize activity. Tulungan po ang unicorn upang mahanap ang payong at sa pamagitan ng pagsunod sa pattern na U sa maze. Gawain 3 po, kung hindi pa po tapos sa mini book, pasagutan po ito sa mga bata. Sa halina magbasa po, pages 5 to 8, 39 to 41. Let us trace, color, and write pages 15 and 29. At sa reading and writing for beginners, pages 14 to 18, 31 to 33. At dito po nagtatapos ang ating mga gawain para sa buong linggo ng week 7, quarter 2. Hanggang sa muli po, paalam!